Pagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ang pamagat po mga kapatid na salita ng ating Panginoon sa umagang ito, the aspect of salvation. Ito po ating pag-aaralan mga kapatid ay patungkol po sa kaligtasan. At alam ko naman na ang bawat isa sa atin ay gustong maligtas. Amen? Amen. Gusto natin maligtas. Kaya nga tayo nagbibigay ng oras, di ba? Nagsasakripisyo tayo, nagbibigay tayo ng effort para sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kasi isang dahilan, gusto natin maligtas. Gusto natin makasama ang ating Panginoon. Amen mga kapatid. Lahat tayo nag-aasam, kaya ka nga nagpabaptize, kaya ka nga nag-worship, nagpe-pray, diba? Kasi nga, isa lang naman dahilan eh. Gusto mong maligtas. Gusto mong magkaroon, mga kapatid, ng walang hanggang buhay. Sabi po ng Biblia, for by grace are ye saved. Ayan. Dahil po sa biyaya ng ating Panginoon, tayo po ay nangaligtas. Sa pamamagitan daw po ng ano? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Alam niyo mga kapatid, trivia lang po. Ito pong verse na ito ay madalas pong ginagamit ng mga ibang sekta, ibang paniniwala. Na ika nila na para ikaw ay maligtas, kailangan mo lang sumampalataya sa Diyos. Nasa oras na ikaw, mga kapatid, ay tinanggap mo ang Panginoon bilang tagapagligtas mo, maliligtas ka na. Yun po mga kapatid, ang kanilang pinaghahawakan. Pero kung babasahin natin, mga kapatid, ang Biblia, tama naman. Maliligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, sa pamamagitan mga kapatid ng pananampalataya. Pero hindi po natatapos ang Biblia doon. Ang sabi po ng Biblia mga kapatid, but faith without work is dead. Tama? Ang pananampalataya mga kapatid, na wala kong kalakip na gawa, patay. At kung babasahin natin yung King James mga kapatid, ang pagkakasabi po doon, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay baog. Yun po ang word na sinabi. Alam naman natin kapag baog eh. Di ba? Pag baog ka, hindi kayo magkakaanak. Kumaga hindi ka makakapagsalin lahi. Ayan mga kapatid, hindi ka dadami. Ganon din po ang pananampalataya mga kapatid. Kapag tayo ay naniniwala sa Panginoon at hindi natin sinasamahan ng ating mga gawa, hindi po yun magbubunga. Parang ganito, di ba? Nagpipray ka sa Panginoon, gusto mong gumaling sa sakit mo, pero wala kang ginagawa. Hindi ka umiinom ng gamot, hindi ka nagpapa-check up, hindi mo ginagawa yung mga bagay para gumaling ka. Hindi ka talaga gagaling. Tama mga kapatid? So ganun po mga kapatid, pagdating po sa ating mga kaligtasan, ano sabi ng Biblia mga kapatid? Work out. Diba? Ibig sabihin, magtrabaho ka, trabahuhin mo, kailangan may gagawin ka. Kasi ang pananampalatayang walang gawa, patay sa harapan ng Diyos. Ganun din ang kaligtasan. Anong sabi ng Biblia? Work out your own salvation. Ibig sabihin, trabahuhin mo. Hindi ka maghihintay. Mga kapatid, tingin nga, halimbawa nagkaroon ng baha, mataas na baha, gusto mong maligtas, naghihintay ka ng rescue, tumataas na yung baha, maliligtas ka ba? Anong kadalasang ginagawa mga kapatid ng tao at natural na ginagawa ng tao? Gumagawa siya ng paraan, umaakyat siya dun sa mataas para maligtas siya. Tama mga kapatid, ganun din po sa kaligtasan. Kung tayo mga kapatid ay gustong maligtas at makasama natin ang Panginoon, kailangan meron po tayong gawin. Work out your own salvation. So ngayon mga kapatid, the aspect of salvation. Pag sinabing aspect mga kapatid, ang aspect means a particular part or feature of something. Ayan, particular part or feature. Ang ating pag-uusapan ay yung mga bagay na kailangan meron tayo. Kung gusto talaga natin maligtas, kailangan makita sa atin. Naunawaan yung mga kapatid, tulad nga na sabi ko kanina, lahat tayo gustong maligtas. Pero mga kapatid, kailangan po tayo na meron po tayong gawin. Yan mga kapatid, the aspect of salvation.
Meron po dito mga kapatid na apat. Yan, meron pong apat tayong pag-aaralan. Yan, 4 aspect of salvation. Handa na po ba kayo mga kapatid? Amen. Kayo, mga brother, handa na po ba kayo? Amen. Yan, praise the Lord. Number one aspect of salvation ay yung tinatawag na justification. So ano nga ba mga kapatid? What is justification? Ang sabi po ni Google, mga kapatid, the action of showing something to be right or reasonable. Yan po mga kapatid ang ibig sabihin ng justification. Pero pag spiritual matter mga kapatid ang ating pag-uusapan, justification declare those who were once sinner and hopelessly lost to be righteous before God. Ibig sabihin mga kapatid, pag sinabing justification, ito po yung mga tao na minsan na naging makasalanan sa harapan ng Diyos. Naging makasalanan sila, pero binago sila ng Panginoon. Yan yung sa madaling salita, mga kapatid, pagbabago, ito yung tumutukoy mga kapatid sa pagbabago. At sabi diyan, it means comes apart from the law. Yan, yung paghihiwalay, mga kapatid, sa kautusan. Sapagkat, mga kapatid, ang isang tao po na hindi sumasampalataya sa Diyos, o hindi siya naglilingkod sa Panginoon, wala siyang interes, mga kapatid, na maglingkod sa Panginoon, ang sabi po ng Biblia, sila po ay nasa ilalim ng kautusan. Tingnan niyo mga kapatid, Galatians chapter 3 verse 23. Ang sabi ng Biblia, ngunit bago dumating ang pananampalataya, ay nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan. Yan po ang sabi ng Biblia. Bago po dumating ang Panginoon sa buhay ng isang tao, siya po ay sumusunod sa takbo ng sanglibutan, sila po ay nabibilanggo sa ilalim ng kautusan. Halimbawa mga kapatid, nakakita ka sa pader, ito basic lang na paliwanag, no? Like example, at lagi naman natin ito naririnig. Para mas maunawaan din natin yung sinasabi ng aral na salita ng Diyos, mga kapatid. Halimbawa, nakakita ka ng bawal magtapon dito. Nakakita kayo niya, di ba? Mga bawal umihi, bawal magtapon, diba? Bawal magtapon ng basura dito. Para kanino yung batas? Para doon sa mga nagtatapon. Ibig sabihin mga kapatid, yung batas na bawal magtapon, yung mga tao na nagtatapon doon, nandun sila sa ilalim ng batas na yun. Pero yung mga tao na hindi naman sila nagtatapon doon, hindi para sa kanila yun. Naunawaan yung mga kapatid. Ganon din po mga kapatid sa atin. Nung tayo o ang tao mga kapatid ay hindi pa naniniwala sa Diyos, hindi pa dumadating ang Panginoon sa ating buhay, hindi pa tayo sumasampalataya, tayo po ay nabibilanggo sa ilalim ng kautusan. We are under the law, mga kapatid. Tayo mga kapatid, hanggat ang tao mga kapatid ay sumusuway sa utos ng Diyos, siya po ay nasa ilalim ng kautusan. Nasa ilalim po mga kapatid, sakop. Siya po ay nasasakupan mga kapatid ng kautusan ng ating Panginoon. But because of the redemption that come by Jesus Christ through the shedding of His blood, we are justified. Amen? We are justified freely by His grace. Diba? Tayo mga kapatid, tayo nabibilanggo sa kautusan. Tayo hawak mga kapatid ng sanglibutan ng kaaway. Pero nagsimula, nang ialay ng Panginoon ang kanyang buhay sa bawat isa. Siya po ay namatay para iligtas natin. We are justified. Inalis tayo ng ating Panginoon. Doon mga kapatid, sa pagkakabilanggo natin, namatay mga kapatid ang ating Panginoon. Inalis tayo ng Diyos sa ilalim ng kautusan. Ibig sabihin, sa mababaw na paliwanag mga kapatid, binago tayo ng Diyos. Binago tayo ng ating Panginoon. Pero ito lagi niyong tatandaan mga kapatid. Ang kaligtasan, tayo naman ay tumutukoy sa kaligtasan. O kahit sa pananampalataya, hindi po yan para sa lahat. Tama?
mga kapatid, yes, namatay ang Panginoon para sa tao makasalanan. At sabi ng Biblia, lahat tayo makasalanan. Ibig sabihin, namatay ang Diyos para sa atin. Pero ang kaligtasan, mga kapatid, para lang yan doon sa mga tao na sumasampalataya. Naunawaan niyo, mga kapatid, sa paanong paraan? Nandun na isagot, mga kapatid. Ephesians chapter 2 verse 8, sa biyaya, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalataya, yung maniwala ka sa Panginoon. Pero hindi ibig sabihin, mga kapatid, maniwala ka lang at wala ka nang gagawin. Tulad yan na sabi ko kanina, mga kapatid, hindi po natatapos ang Biblia doon. Hindi po natatapos, mga kapatid, ang utos ng Diyos na kailangan mo lang sa palataya para maligtas ka. Kailangan merong tayong gawin. Ang sabi po ng Romans chapter 3 verse 21, but now, apart from the law, the righteousness of God has been made known. Yan, mga kapatid. Kapag ang isang tao, mga kapatid, ay nahiwalay sa kautusan, makikilala niyo, mga kapatid, kung ano yung katwiran ng Panginoon, yung kalooban ng Diyos, mga kapatid, na gustong mangyari ng Panginoon. At yung verse 22, ang sabi dyan, this righteousness is given through faith in Jesus Christ. Ganun din ang sinasabi. Di ba, mga kapatid? Kung gusto mo talagang maligtas, mga kapatid, kailangan mo manampalataya. Amen, mga kapatid. At dito rin natin makita, salvation is for those who believe. Tama, mga kapatid. Salvation is for those who have faith and serve God. Hindi po talaga yan para sa lahat. Amen, mga kapatid. Kasi hindi naman lahat ng tao sumasampalataya sa Diyos. Hindi naman lahat, mga kapatid, ng tao naglilingkod talaga sa Panginoon. Na yung kanilang pananampiyes, lahat ng tao naniniwala sa Diyos. Tama? O lahat ng tao, mga kapatid, kilala ang Panginoon. Alam nila na may Diyos. Pero hindi lahat, mga kapatid, may interest na maglingkod sa Panginoon. Amen. Amen, mga kapatid. Hindi po yan para sa lahat. Ang kaligtasan ay para sa mga tao na naniniwala na mayroong Diyos na namatay para iligtas ang mga kasalanan. Tama, mga kapatid. Para lang yan doon sa mga naniniwala na mayroong Diyos na nagsakripisyo, na mayroong Diyos, mga kapatid, na nagbigay ng buhay para iligtas ka. Mga kapatid, mayroong Diyos. At kahit ako, mga kapatid, kaya ko mag-testify, kaya kong sabihin sa inyo, mga kapatid, na namatay ang Panginoon para sa iyo. Namatay ang Diyos para sa iyo, sister. Para sa atin, sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Inalis tayo ng Panginoon sa kadiliman. Bibigyan tayo ng kaligtasan ng Diyos. So itong tanong, ano naman ito sa kaligtasan natin? Mga kapatid, kasi gusto natin maligtas, mga kapatid, di ba? Tama, sabihin na natin, naniniwala tayo na meron naman talagang namatay. Meron talagang namatay. Totoo yun, mga kapatid. Pero, ano naman connect ito sa ating kaligtasan? Tingnan niyo, mga kapatid. Lahat naman tayo na-baptize, tama? Ay meron mga marahil, yung iba. So, lahat tayo, mga kapatid, na-baptize. Lahat tayo sumampalataya, mga kapatid, sa ating Panginoon. At lahat tayo naniniwala na ililigtas tayo ng ating Diyos. Pero ito lang, mga kapatid, ang gustong sabihin ng Biblia kung gusto talaga natin maligtas. Tingnan niyo po, Romans chapter 6, verse 15. Ano nga? Magkasala baga tayo dahil sa tayo'y wala sa ilalim ng kautusan. Ito po ang kinakausap po dito, mga kapatid, yung mga tao na inalis ng Panginoon sa ilalim ng kautusan. Ang sabi diyan, ulitin ko po, magkasala baga tayo dahil sa tayo'y wala sa ilalim ng kautusan. Anong po yan? Kundi sa ilalim ng biyaya. Yung huling sinabi, mga kapatid, sabi, huwag nawang mangyari. Anong point, mga kapatid? Kung tayo ay binago na ng Panginoon, huwag nawa, mga kapatid, mangyari na tayo ay magkasala ulit. Kasi, mga kapatid, ang kaligtasan na tinanggap natin, ang bautismo na tinanggap natin, ang Espiritu Santo na tinanggap natin, mga kapatid, continuous po yan.
Hindi po yan natatapos na nabaptize ka. Hindi po yan natatapos na naka-receive ka ng Espiritu Santo. Hanggat hindi dumadating ang Panginoon, mga kapatid, kailangan natin gawin ang ating makakaya para hindi magkasala sa harapan ng Diyos. Tingnan niyo yung pagkakasabi, mga kapatid, ni Apostol Pablo, mga kapatid. Yung kanyang concern sa mga tao na tinawag ng Diyos. Hindi ba tayo magkakasala? Huwag nawang mangyari. Huwag namang mangyari. Kasi alam ni Apostol Pablo, mga kapatid, yung kahihinat ng tao, kapag siya'y umalis sa presensya ng Panginoon, kapag siya, mga kapatid, ay tumalikod sa Panginoon, alam niyo, mga kapatid, gusto natin maligtas, di ba? Kailangan natin manatili. Kailangan natin, mga kapatid, ng effort. Kailangan natin gawin yung ating makakaya para maging maayos, maging righteous sa harapan ng Diyos. May mga kapatid, ito i-general natin ito. Ano? Kasi ako naniniwala, ang nasa isip natin, yung mga bisyo, di ba? Hindi mo talaga tayo nagbibisyo. O pag sa madaling salita, iniisip natin, mga kapatid, na para ito sa mga bagay na nakikita natin na ginagawa ng sanglibutan. Try natin, mga kapatid, sa sarili natin. Alam niyo, mga kapatid, napaka-importante sa kaligtasan na ma-assess mo rin ang iyong sarili. Yes! Walang ambisyon. Tama. Hindi ka na umiinom, nagsisimba ka pa, pero napaka-importante kasi, mga kapatid, na kalooban ng isang tao. Amen. Yung kanyang, ito lagi ko naman sinasabi eh. Di ba? Sa characteristic, di ba? Sa attitude, mga kapatid, napaka-importante na tinitignan tayo ng Panginoon. Patungkol po sa mga bagay na yan. Diba? At marami pong utos ng Diyos about dyan. Sa pagsasalita natin, anong sabi ng Biblia, mga kapatid? Huwag kayong magsasalita, huwag lalabas sa inyong bibig ang mga mahalay na salita. Mga kapatid, pagdating sa paggalit ka, pwede naman magalit eh. Pero huwag ka lang magkakasala. Yung punto, mga kapatid, na papatay ka, magsasalita ka ng hindi maganda sa isang tao, namumura-murahin mo siya. Diba, mga kapatid? Napaka-important. Tinitignan ng Diyos ang lahat ng ginagawa natin. Ano sabi ng Biblia, mga kapatid, sa Ecclesiastes? Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahutulan, pati ang bawat kumbling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Tingnan niyo, mga kapatid, yung pagkakasulat napaka-general. Wala siyang specific na sinabi, mga kapatid, kung ano yung ilalagay ng Diyos na kahatulan. Ang sabi niya lang dyan, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Ibig sabihin, mga kapatid, lahat ng ginagawa natin, mabuti man o masama, ilalagay ng Diyos na kahatulan. Hahatulan ng ating Panginoon. So dito rin natin makita, mga kapatid, napaka-importante ng ating pagkatao. Napaka-importante ng pakikisama natin sa ibang tao. Napaka-importante, mga kapatid, kung ano yung sinasabi natin. Diba, mga kapatid? Ganun. Kailangan natin gawin yung ating makakaya. Sabi nga ng Biblia, mga kapatid, diba? Lagi kayong maging handa sa paggawa ng pabuti. Kasi yun ang gusto ng Diyos eh. Kung ano yung mas nakakabuti, yun ang gagawin mo. Naunawaan niyo, mga kapatid. Pwede po ba natin palakpakan ng Diyos? Praise the Lord. Hallelujah. Huwag na huwag mangyari, mga kapatid, na tayo, pagkatapos tayong alisin ng Panginoon, iligtas ng Diyos, pag-uwi ng Panginoon, huwag na huwag mangyari, mga kapatid, na tayo po ay magkakasala ulit. Yes, may mga bagay naman na hindi natin sinasadya. Diba, yung magugulat ka na lang, wala, magkasala pala ako. Pero yun, mga kapatid, mapapatawad ng Diyos eh. Diba? Mauunawaan ng Panginoon, siyempre, tao naman tayo, diba? Pero yung mga kasalanan na sinasadya talaga natin, na alam mo nang bawal, ginagawa mo pa rin, mga kapatid. Panginoon ang bahala sa iyo. Pero, mga kapatid, ang salita ng Diyos ay nagpapaalala sa atin, huwag na huwag mangyari. Huwag na huwag mangyari, mga kapatid. Amen po? Praise the Lord. Number 2, regeneration.
regeneration is a process of replacing or restoring damaged or missing cells. Ayan. At yung isa pang ibig sabihin mga kapatid, to generate or produce again. Ayan mga kapatid. Pero pagdating po sa spiritual matter, ang pag-uusapin, regeneration, it means that God brings a person to a new life, that they are born again from a previous state of separation from God. Ayan. Kung pag-uusapan po natin mga kapatid ang spiritual, ito po ay tumutukoy sa estado. Ayan, sa state. So, sa estado mga kapatid ng isang tao sa harapan ng Diyos. Ang sabi dito, it is impartation of a new and divine life. Pag sinabing impartation mga kapatid, yan po mga kapatid, tulad nga na sabi ko kanina, yan po ay tumutukoy yung regeneration na pinag-uusapan natin. Yan po ay tumutukoy sa estado ng isang tao o sa status mga kapatid ng isang tao sa harapan ng Panginoon. Yan mga kapatid, it is not the old nature. Yan, hindi mga kapatid, sapagkat alam naman natin na sinasabi po ng Biblia na ang isang tao, mga kapatid, na nakipag-isa sa ating Panginoon, sila po ay bagong tao na. Sila po mga kapatid ay bagong nilalang. Ang nakalipas ay lumipas na, tapos na mga kapatid. Ito po mga kapatid ay napakahalagang parte ng bahagi mga kapatid ng ating kaligtasan. Napakahalaga po nun yung estado natin mga kapatid. Yes, kailangan natin magbago sa ating mga pamumuhay tulad ng sinasabi ko kanina. Kailangan talaga natin baguhin yung ating pamumuhay, yung ating mga sarili. Ngunit, mga kapatid, alam nyo ba, na ang pagbabago po ay hindi po sapat para tayo ay maligtas. Naniniwala ba kayo mga kapatid? Ben brother, sabi mo kanina, pananampalataya, naliligtas ka, kailangan may gawa. E ginawa ko naman, nagbago naman ako. Sinunod ko naman yung utos ng Panginoon. Diba? Sabi po, sasabihin mo ngayon, hindi pala yung makaligtas, so anong gagawin namin? Balikan natin mga kapatid, yung meaning ng regeneration sa spiritual matter. It means that God brings a person to a new life that they are born again from a previous state of separation from God. Ibig sabihin mga kapatid, hindi lang tayo basta sumusunod sa Diyos, kailangan din nating gawin kung ano yung pinapagawa ng Panginoon para iligtas ka. Ano po yun? Be born again. Hanggat hindi ka nababautismuhan mga kapatid, kailangan mong mabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon. Tignan nyo si Cornelius. Kilala nyo si Cornelius mga kapatid? Diba? Anong sabi ng Biblia? Anong pagkakadescribe mga kapatid ng Biblia patungkol po kay Cornelius? Mababasa po natin yan sa Acts chapter 10. Yan, basahin nyo lang po kasi medyo mahaba yan. Ang una, ang sabi ng Biblia patungkol kay Cornelius, isang taong masipag sa kabanalan. O, di ba mga kapatid, isang taong masipag sa kabanalan. Na kung ikukumpara natin sa panahon ngayon, pagdating sa aral ng kabanalan, marami yan, di ba? Pero tutukoy tayo sa pananamit. Kapag ikaw nainitan, di ba ano nangyayari? Nagsusuot ka pa rin ng mga bagay na ayaw ng Panginoon. Di ba? Hindi tayo may ikukumpara kay Cornelius. Isang taong masipag sa kabanalan. Number 2, matatakotin sa Diyos. May takot po ba tayo sa Panginoon? Parang malungkot na rin. May takot po ba tayo sa Panginoon? Amen. Mga kapatid, kailangan tayo matakot sa Diyos kasi yan po ang ating duty. So, sabi po ng Biblia, the whole duty of man is to fear God at sumunod sa kanyang mga utos. Pangatlo, sabi ng Biblia mga kapatid, naglimos ng marami sa mga tao. Naglilimos. Pang-apat, laging nananalangin sa Diyos. Tignan yung mga kapatid, kung titignan natin yung ating mga sarili at ikukumpara natin sa taong ito na si Cornelius, ang layo ng pagitan.
Tama mga kapatid? Napakalayo. At napakahirap sa panahon natin ngayon. Napakahirap sa panahon natin ngayon na humanap. Pero meron pa naman, mga kapatid, napakahirap lang. Bihira, mga kapatid, napaka-rare. Diba, mga kapatid, endangered species. O ika nga, mga kapatid. So, napakahirap, mga kapatid. Pero alam nyo ba, hindi po yun naging sapat para maligtas siya. Amen. Isipin nyo yung ginagawa niya, mayroon siyang takot sa Diyos, lagi siyang nananalangin sa Panginoon, pero hindi pa rin sapat. Right. At nakita tayo ng Panginoon. Alam niyo ginawa ng Diyos, mga kapatid. Kung babasahin natin, nagpadala siya ng mga anghel para sabihin at ituro sa kanya kung anong dapat niyang gawin. Ano po yun? Kailangan niyang mabautismuhan sa pangalan ng Diyos. Para kumpleto. Para sure, mga kapatid, na ikaw po ay maliligtas. Alam niyo, mga kapatid, napaka-importante ng bautismo Right. Amen. sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya sa atin, kung ikaw sa sarili mo, mga kapatid, hindi pa ikaw nababautismohan, mga kapatid. Ito na yung pagkakataon. Ito na yung pagkakataon na mabautismo. Kasi yun ang aral ng Biblia eh. Yun ang inutos, mga kapatid, na salita ng Diyos. Amen. At kung papansinin niyo, mga kapatid, yung sa Acts chapter 2, nang bumaba, mga kapatid, ang Espiritu Santo ng Panginoon sa mga apostol, anong una nilang tinuro? Bautismo. Kasi bakit? Yun kasi yung kailangan eh. Yun kasi yung kailangan ng tao para sila ay maligtas. Amen. Yun ang kailangan ng tao, mga kapatid, para tayo, mga kapatid, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Di ba? Ano sabi ng Biblia? John chapter 3, verse 3. Di ba? Maliban ng isang tao ay ipanganak sa tubig, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Maliban, mga kapatid. Maliban. At alam ko naman, lahat tayo bautismado. Amen? Amen. Bautismado tayo at purihin ang Panginoon sa bagay na yan. Pero ang sabi ng Biblia, sa John chapter 3, verse 5, dinagdagan ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi pa natatapos sa bautismo. Kailangan mo rin makatanggap ng Espiritu Santo ng Diyos. Ano sabi ng Biblia dyan, chapter 3, verse 5? Maliban na ang isang tao ay panganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi niya makikita ang Panginoon. Kaya napaka-importante nun, mga kapatid, na matanggap natin ang Espiritu Santo ng Diyos. Amen. Yung Espiritu Santo ng Panginoon. Kasi yun yung magtuturo sa atin. Yun yung mag-guide sa bawat isa sa atin. Kailangan natin, mga kapatid, tanggapin yung ipinangako ng Panginoon na Espiritu Santo. Amen po, mga kapatid. Kailangan natin mabautismo. Kailangan mabago, mga kapatid, yung status natin. Baptized in Jesus' name. Sapagkat ang sabi ng Biblia, mga kapatid, Mark chapter 16, verse 16, napaka-basic na verse. At alam natin, he that believeth and is baptized shall be saved. Amen. Dalawa po yan, ha? Bautismo sa pangalan ni Jesus, bautismo sa Espiritu Santo. Kailangan po natin yan, mga kapatid. Kailangan sikapin natin sa mga kapatiran na hindi pa nakaka-receive, mga kapatid, ng Espiritu Santo. Kailangan sikapin natin, mga kapatid. Kailangan natin gawin ang ating mga kaya para tanggapin po ang Espiritu Santo. Kasi kailangan po yan eh. Diba? Kailangan po natin yan. Kailangan na kailangan ng tao ng Espiritu Santo. Lalo na sa kaligtasan natin. Yes, ang sabi ng Biblia, yan ang magtuturo sa atin, mag-guide sa atin, magkukumport sa atin. Pero mga kapatid, sa kaligtasan, napaka-importante po na. Kasi kapag ang Espiritu Santo, mga kapatid, ay bumaba sa iyo, ibig sabihin malinis ka sa harapan ng Diyos. Hindi kasi yan bumababa, mga kapatid, doon sa mga tao na nagtitira pa ng kasalanan sa puso, na gumagawa pa rin ng mga bagay na hindi maganda sa harapan ng Diyos. Kaya doon natin makita, mga kapatid, tulad ng pinag-aralan natin, mga kapatid, kung ikaw ay tinawag ng Diyos at binautismo ka sa pangalan ng Panginoon, huwag nawang mangyari, mga kapatid, na patuloy pa rin tayo magkakasala sa harapan ng Diyos. Para maramdaman natin o ma-receive natin, mga kapatid, yung Espiritu Santo
ng ating Panginoon. Sanctification. It means separation from evil and dedication to God. May mga pagkakataon, mga kapatid, na kapag dumadaan tayo sa mga bagay na hindi po maganda o pressure ng buhay, mas nabibigyan natin, mga kapatid, ng pansin kung ano yung pinapagawa sa atin. Halimbawa, diba, naiinis ka na, nape-pressure ka na, gusto mo nang tumalikod sa Diyos, nahihirapan ka na, gusto mo nang ayaw mo nang maglingkod sa Panginoon. Alam niyo, mga kapatid, yung mga ganyang pag-iisip, yan po ay gawa ng kaaway. Amen. Kasi, mga kapatid, yan po, mga kapatid, ay yan talaga ang misyon ng kaaway, na ilayo ka sa Panginoon, alisin ka, mga kapatid, sa presensya ng Panginoon, na kung bibigyan natin yan ng pansin, at yan po ang gagawin natin, nagtagumpay ang kaaway. Mga kapatid, kaya bilang lingkod ng Panginoon o bilang gusto natin maligtas, kailangan natin lumayo, mga kapatid. Kailangan nyo mag-isip ng maigi, ng malalim. At kung kailangan natin manalangin, mga kapatid, at humingi ng karunungan sa Diyos, kailangan natin gawin. Kasi may mga sitwasyon tayo sa buhay natin, mga kapatid, na nag-iisip tayo ng mga bagay na ayaw ng Panginoon. Di ba? Naku, nakakainis naman yan. Aalis na lang ako. Diba, mga kapatid, alam niyo po, dyan po ay gawa ng kaaway. Hindi dapat natin binibigyan ng daan niya sa ating mga isip. Mga kapatid, kung ano yung gusto ng Panginoon, yun dapat natin gawin. Lalo na sa mga bahay natin, mga kapatid. Diba? Kapag ikaw na umuwi ka ng bahay, tapos gutom ka na, tapos wala kang pagkain, huwag ka naman magwawala. Diba, mga kapatid? Minsan, pag nakita mo, wala ka na, tatapon mo yung kaldero. Dapat ibenta na to eh. Pakinabangan ko pa to. Diba? Kailangan ibenta ko na lang to, magkapera pa ako, makabili ako ng pagkain. Diba? Mga kapatid, hindi tayo nagiging magandang halimbawa. Mga kapatid, nasisira yung image natin bilang lingkod ng Panginoon, at isa pa, nasisira, mga kapatid, yung pangalan ng Diyos. Amen. Kaya anong minsan nangyayari, kinu-question tayo, yung ba tinuturo sa inyo sa simbahan? Yan ba yung natututunan mo sa Bible? Magwala kapag walang sinaing? Ito, mga kapatid, ano sabi ng Biblia? Ulitin ko po, lagi kang maging handa sa paggawa ng mabuti. Kapag nakakita ka ng kaldero, mga kapatid, na walang sinaing, di magsayang ka na lang. Diba, marami namang paraan eh, na hindi ko magagalit eh. Diba? Right. Eh kung wala talagang tao, hindi ka marunong magluto, hindi umorder ka. Diba, mga kapatid? Marami namang paraan. Huwag natin laging idadaan sa galit. Amen. Huwag natin idadaan, mga kapatid, sa padalos-dalos na pagdidesisyon. Mga kapatid, lagi natin isaalang-alang yung kalagayan natin. Lagi natin isaalang-alang ang iisipin ng ibang tao sa Panginoon. Kasi ang goal natin, iligtas sila eh. Tama po ba, mga kapatid? Ang gusto natin, mailigtas din ang ibang tao katulad natin. Tama, kahit ang ating mga pamilya, ang ating mga kaibigan, na gusto natin makasama natin sila sa paglilingkod. Pero paano natin sila madadala sa Panginoon kung papakitaan natin sila ng mga bagay na hindi maayos sa harapan ng Diyos? Amen. Diba? Sa kwentuhan, sa mga katrabaho mo, pag magkukwentuhan ng mga hindi magaganda, ng mga malalaswa, nahumuna ka pa. Diba? E paano mo sila may invite? Nagbabahagi ka na salita ng Diyos. Pero nakikita nila sa iyo, binabahagi mo, hindi magaganda. Pagdating sa kwentuhan ng mga... Kasi alam naman natin yun, malalaki na naman tayo. Di ba, mga kapatid? Paano natin sila, mga kapatid, madadala sa Panginoon kung tayo mismo, hindi tayo makitaan na tayo'y binago ng Panginoon? Kailangan makita ang liwanag sa atin, mga kapatid. Kailangan natin ilayo yung ating mga sarili sa gawa ng kaaway. Sabi niyan, mga kapatid, it means separation from evil and dedication to God. Yung ating dedikasyon, mga kapatid, kailangan hindi yun mawala. Tingnan niyo si Sakeo, mga kapatid. Diba? Balikan lang po natin, Si Sakeo, di ba? Nung gusto niya makita ang Panginoon, hindi yun nangyari. Dahil bakit?
Ang daming tao. Tapos, ang liit niya pa. Yung dedikasyon niya, mga kapatid, na makita ang Panginoon, hindi napigil. Gumawa siya ng paraan. Diba, mga kapatid, pumunta siya doon sa unahan. Sana ganun din tayo, mga kapatid. Yung dedikasyon natin na maligtas, kailangan hindi nawawala. Na kahit anong mangyari, kahit anong sitwasyon ng kalagyan natin, mga kapatid, nasa mabuti ka man, o nasa masama, nasa taas ka man, o nasa baba, mga kapatid, kailangan yung dedikasyon natin na maligtas at makasama ang Panginoon. Kailangan nandun. Hindi nawawala sa atin. Kasi yun ang paraan, mga kapatid, para maligtas tayo eh. Amen. Lahat na nagiging successful sa buhay, nagpapatuloy. Na kahit anong mistake, kahit anong hirap, di ba mga kapatid, tinutuloy nila. Kaya nga mga kapatid, di ba, sabi kanina, may mga tao na mayaman, kahit wala naman sa Panginoon. Kasi kahit nahihirapan sila, nagpapatuloy sila. Di ba? Kahit anong mangyari, minsan na silang nadapa, minsan na silang nagkamali, pero nagpapatuloy sila. Tingnan nyo yung naggawa ng Facebook. Si Mark Zuckerberg, si Tito. Mark Zuckerberg, di ba? Kung babasahin yung mga kapatid yung documentary sa kanya, yung interview sa kanya, maraming pagkakataon po mga kapatid na nireject yung gawa niya. Maraming pagkakataon mga kapatid na inayawan ng tao, ng tao mga kapatid yung kanyang ginagawa. Pero ano nangyari? Kung titignan mo ngayon, napaka-successful ng buhay niya. Kasi bakit? Hindi po kasi siya tumigil. Nagpatuloy siya. Gusto niyo po bang maligtas mga kapatid? Kailangan natin magpatuloy. Kahit anong mangyari sa atin, kailangan natin magpatuloy sa paglilingkod. Huwag kayong titingin sa paligid nyo. Kasi kung titignan nyo ang paligid nyo mga kapatid, madi-discourage lang kayo. Madi-discourage lang tayo mga kapatid. Kasi lahat naman tayo may kakulangan eh. Right. Lahat tayo mga kapatid, mayroong mga negativity sa buhay. Meron tayong hindi mo magugustuhan marahil sa akin. Di ba? Kung titignan tayo sa tao mga kapatid, madi-discourage ka lang. Amen. Madi-disappoint ka lang. Pero kung tayo ay magpo-focus sa Panginoon, wala kang makikitang dahilan para tumigil. Amen. Di ba? Wala kang makikitang dahilan para huminto. Kasi bakit? Alam mo yung tinitignan mo. Makapangyarihan. Mga kapatid, tutulungan ka ng Diyos. Sana ganun din tayo mga kapatid. Hindi nagiging dahilan yung nasa harapan natin o sitwasyon natin para tumigil sa Panginoon. Kailangan natin magpatuloy. Kailangan yung dedikasyon natin mga kapatid maglingkod at makasama ang Panginoon. Kailangan hindi nawawala. Amen po ba mga kapatid? Amen. Praise the Lord. Makakaasa po ba ang ating Panginoon? Sana pagdating ng Diyos, sama-sama tayo sa salubong sa Kanya. Mahirap ang buhay, mga kapatid, sa totoo lang, napakahirap talaga ng buhay. At hindi natin may aalis yan. Kasama talaga sa buhay ang hirap. Yung pangangailangan sa pinansyal, diba? Sa mga kasama po yan, mga kapatid. Pero kung yan ay titignan natin, hindi natin makakamtan yung kaligtasan na inaasam po natin. Amen. Kailangan tumingin tayo sa Panginoon. Right. Focus lang sa Diyos. Amen po mga kapatid. Pwede pa tayong tumayo mga kapatid. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sa umagang ito mga kapatid, Hallelujah. tulad nga ng sabi ko kanina, lahat tayo gusto natin maligtas. Lahat tayo gusto natin makasama ang ating Panginoon. Pero hindi yun mangyayari, mga kapatid, kung tayo ay magtitira pa ng mga bagay na hindi maganda sa ating buhay. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, Hallelujah. ilapit natin ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Oh, glory to God. Purihin natin ang Diyos, kausapin natin ang ating Panginoon, at humingi tayo ng tulong mga kapatid. Humingi tayo ng tulong sa Panginoon na baguhin tayo ng Diyos. Baguhin ng Panginoon kung paano tayo mag-isip,
paano tayo mamuhay mga kapatid. Kasi hindi natin yan magagawa sa ating mga sarili lang eh. Kailangan natin ang tulong ng Panginoon. Praise the Lord. Kaya sa oras na ito mga kapatid, kausapin natin ang Diyos.